dugong pagpanguma, kauban ang tag-iya sa Jaya Secret Garden, Mr. Jonah S. Bayan. Sa sulod sa napulo ka tuig nga ako nag-practice sa urban gardening, ako gyud natun-an, nothing is useless. Tanan nga naa sa atong palibot, pwede nato magamit ug pwede nato nga mapagkakitaan. At the same time, makatabang kita sa atong kinaiyahan. Ang kasagara nga problema kanato karon, dili nato malikayan nga usahay mismanage nato ang ato ang mga natural atong mga resources sama sa salapi, sa atong panahon, sa atong mga effort, sa atong mga kahago. Ug labaw sa tanan, atong na usikan ang ato ang mga natural resources sama sa paggamit sa mga energy nga gihatag kanato ni Haring Adlaw, sa mga tubig, o labi na pod sa sayop nga paggamit nato sa atong mga yuta. Nga instead nga ato siyang ipa-fertile or ato siyang ipa-productive, naay panahon nga usahay masipyat gyud ta nga ato na hinuon siyang gipatay ang quality sa atong mga yuta. So, kung mga posibleng problema sa ato ang society. So, karon nga episode atong tun-an ang mahitungod sa unsaon pag-manage ang ato ang mga gitawag og waste. Kay utrohon ako, there is no useless thing. Naalay posibilidad nga masipyat ta pag huna-huna no or masipyat ta pag-utilize sa tanan nga pwede nato ma-utilize nga mga resources. So tuna nato karon nga episode ang mahitungod sa unsaon ang ato ang mga waste sa ato ang kitchen ug unsaon nato pag-manage ang mga waste sa ato ang garden. Dili nato ikalimod nga sa karon nga panahon nag-atubang gid kita sa global nga mga issues, global nga mga problema sama sa kawalan-on, sama sa problema sa pagkaon. Apan fight lang. Atong tun-an karon unsa ang atong mahimo sa ato ang mga tugkaran nga makatabang ta sa mga problema sa ato ang kinatibuk-an nga society. So, ang usa nga ma-introduce nako nga atong tun-an sa ani nga episode is unsaon nga ma-fight nato ang ma-manage nato ang ato ang mga waste, no? So, usa sa akong i-recommend nga pamaagi how we can fight sa ining gitawag natong war against wastage is kining pag-establish sa zero waste urban garden. Kung unsaon nga mahimong zero waste ang ato ang mga panimalay, mas maayo nga ato himuon kini nga diversified. Okay? Kung naatay enough nga area nga pwede nato mabuhian sa atong mga baboy, manok, isda, pwede nato mabutangan sa ato ang mga aliwati. Pwede ato kini siyang i-establish para naay magtabang sa ato unsaon pag decompose, unsaon pag turn into useful ang mga waste na unta nato nga ma-produce sa atong mga kitchen o sa ato ang mga garden. Tuna nato sa ani nga episode ang mahitungod sa pag-manage sa ato ang mga waste. In that way, we can think globally but can act locally.
Usa sa mga pamaagi nga pwedeng mapuslan nato ang mga garden waste sama sa mga kamote tops ug uban pa nga mga sobra na diri sa atong garden. Magpatabang ta sa ato ang mga baboy nga mapapaspas ang pagdecompose niini aron nga ang waste na nga mao nga mga kamote tops ug uban pa mahimo siya nga fertilizer. Sama na lang niini atong buhaton karon. So ato makita nga imbis ato nang ilabay nga mga kamote tops atong gibahog sa ato ang baboy para mas madali pagyud ang pagdecompose niini ug mapuslan nga mahimong fertilizer pinaagi sa mamahimong manure niining mga baboy. Akong i-introduce gamay ang mahitungod niining ato ang organic hog raising nga ani adinhi sa ato ang garden. Sa ilalom niining bed, kini nga bed is 1 meter ang kalomon niini paingon sa pinakailalom. Dayon ang naa aning bed morning mga rice hulls, sawdust ug uban pa nga mga malata nga available sa ato ang garden. So ang uban nga dili nila na makaon, musagol na lang dinhi sa ato ang bed and mamahimong fertilizer. Atong hinumdumon nga ang sa baboy dili lang ta maginansya sa baboy. Apan maginansya pud ta, dubli ang atong ginansya kung ang waste na ang hisgutan nga mahimong fertilizer na pud nato sa atong mga prutas o sa atong mga tanom. Aside sa kamote tops, naapod ta diri mo ning insulin plant no. So okay, so mga garden waste ra nato ni tanan sa ato ang mga garden. Samtang atong gi prune or gitrim ang ato ang mga tanom, mamahimong bahog na nato ni snack sa ato ang organic nga baboy. Usa mo tong giingon nato ganina nga walay useless nga butang. Atong miaging duha ka semana, mo na ni ang baril nga atong gitamnan sa lettuce. Dayon pwede na ako mag-harvest na ini, depende sa akong gikinahanglan. Pero karon ako lang sa unahog kuha ang mga nadaot nga mga dahon no. Dayon instead na ako na sa ning ilabay, ako na sa ning paningkamutan nga mapahimuslan. So daduna ko na siya karon dito sa ato ang mga manok kay ting snack na karon sa ato ang mga manok. Aside anang ato ang lettuce nasa ta diri makita nga pwede no nga mabahog nato sa ato ang mga manok sama na lang niini. Alugbati. No. Dayon dili na mo mahurot, so with the help sa amo ang mga livestock pwede nga mapahimuslan pa nato siya instead nga ato siyang ilabay. If you have noticed, ang amo ang dalan dili na makita tungod kay nag-cover na ang ato ang Arachis pintoy ug uban pa nga mga sagbot. So akong buhaton karon mag trim ko para makita ang atong dalan. Then ipakita na po dayon ako sa inyo asa paingon ang mga sagbot nga akong ma-cut from this portion. So usasad sa mga pamaagi nga kung saan nato nga atong mga sagbot, mga sili o uban pa sa atong garden, mahimuslan nato. Instead nga atong ilabay, instead nga atong sunugon, ato silang ibahog sa ato ang mga manok. Okay? So muna siya ato ang gisagbot kanina no nga gilabay.
um, Parihas sa baboyan nato ganina, mao gyapon sa ilalom niini gikalot nato kini siya 1 meter gyapon ang kalawmon dahil nato gyapon gipang butangan sa mga biodegradables. Dayon like this mahimo na gyapon ni sa ingon ani no. Mapino-pino kini, eventually mahimong potential nga fertilizer, organic fertilizer. Dahil ilalom ni ining ato ang poultry, gamay nga backyard nga poultry, mga aliwati pod ug mga beneficial microorganism. Sa adlaw ang mga aliwati nato tuwa sa ilalom mutago kay naa sa taas ang mga manok. Sa pagkagabi mupuli ang aliwati mangaon sa mga tae sa manok. So that's how we utilize sa tanan nga mga dili na magamit mga basura nga mahimo na itong mapagkakitaan o mahimong makatabang pa sa atong kinaiyahan. Usa sa importante kay nga pwede nato i-save nga kasagara kanato nalimot sa pag-preserve niini o pag-save niini mao ang tubig sa ulan. So diri nga case atong imbis nga mag-cause og landslide nga tubig sa ulan atong gi-utilize, gi-save nato diri sa ato ang reservoir. Gibutangan nato siya og isda para magpatambok pod sa ato ang tubig. Mao ni ang paagi nga naunsa nga ang ato ang tubig nag-improve no nga pwede nato mahimo siyang aside sa pamunyag murag dala na fertilizer sa ato ang mga tanom kay ang atong ginapakaon sa ato ang mga isda is gikan pod sa mga leftovers or mga waste nga gikan sa ato ang mga tanom sa garden. So kung tan-aw nato damage na ni siya, waste na ni siya, pero pwede nato siya mabahog sa isda. Okay? So muna ang waste na siya pero pwede nato mabahog sa isda. Ato makita nga aside sa nag-save ta sa tubig gikan sa ulan, atong gibutangan og isda para dili lamukon. Kasagara ka nato mahadlok kung mag-save og tubig atubangan sa balay kay mahadlok sa lamok. But here kung naay lamok, pwede kaunon sa ato ang mga isda. So atong nakita sad nga instead nga ilabay na nato nga mga waste gikan sa ato ang kitchen o sa ato ang mga tanom atong gibahog. So makita nato ang isda no gikaon nila ang mga dili na siya pwede makaon sa tao nga mga vegetables. So karon ako na sad ipakita sa inyo ha nga unsaon ako pag harvest. So mo hindi sa karon ang atong tubig gikan sa atong reservoir kay ato man tong gipamalhan atong reservoir. If you have noticed, ang ato ang fish pond o reservoir nagproduce siya karon og mga fish manure. Kita ninyo no? Kining mga fish manure automatically mag-mix ni sa atong tubig nga pwede nato ginabunyag. At the same time, pwede sa din nato sa i-remove karon, mahimo nato siyang organic fertilizer. Okay? Dahil ako ipakita karon sa inyo ha, ang atong outlet nga nakabutang sa diri no. So ana lang siya. Dayon kung gusto nako sa palawman,
Idugang ko lang ni. So, fish pond, reservoir, at the same time, urban container garden. Kasagaran po kanato ang atong mga prutas o bisag unsa nga mga kahoy nga naa sa ato ang garden, nagproduce gini sila mga sanga o mga dahon sama na lang niini. Then kasagaran po usahay ato siyang sunugon, di ba? Diri malipay ni kung naa ni sila nga mga dahon kay dako kay ni tabang sa ato ang ecosystem, o karon ako siyang i-kolekta, no? Akong ipakita sa inyo karon unsaon ako ni akong mga nakolekta nga mga dahon. Ang atong gikolekta nga dahon sa ato ang tibuok nga garden, instead na atong gisunog, ang gibuhat nato is ato siyang gihimong mulch diri sa ato ang kilid sa fish pond. Ang kilid sa fish pond akong gihimuan og raised bed, ug ako siyang gitamnan og luya. Dayon ang gibuhat day nato sa atong mga dahon, ato siyang gihimong natural nga mulch. Hisgutan nato gamay ang mulching. Ang function sa mulching is para walay lain nga sagbot nga magtubo o tanom nga magtubo except sa ato ang gusto nga magtubo. Okay? Ikaduha nga tumong sa mulching is para na ay kusog nga water holding capacity dinhi sa ilalom sa ato ang nga gitabon or gi-mulch. Dayon sa ting-init na naigo nga kabasaon ang ato ang mga yuta o enough nga magamit sa ato ang mga tanom nga tubig tungod kay naa may nag-hold, wala dali nagmala tungod ni atong mulch. At the same time kaning ato ang natural mulch sa pipila ka mga panahon mahimo sad kani siyang fertilizer. Okay, kita ninyo nga medyo lata-lata na ang uban. Okay, ana dayon dugang lang nga ma-share nako, naa po tay ginatawag nga plastic mulch nga instead nga kaning dahon ang ato ang gamiton, gamiton nato ang mga plastics, any plastics like mga cellophane nga dark siya, no, nga color nga mga cellophane, trapal or tarpaulin, or nagita gitawag og plastic mulch pod. Pwede nato sa to siya gamiton like this concept. Ang ako lang giganahan ani kay ang kining mga dahon pagkataod-taod mahimo siyang fertilizer. So tan-aw na to sa ilalom kung unsa ang naa sa sulod niining atong gimulch, no. So natay luya. Ani ata karon nahimutang sa ato ang vermid bed diri sa Secret Garden. Ipakita nako sa inyo ang usasad sa mga pamaagi unsaon nga ang atong mga biodegradables or kato atong mga malata
instead nga atong ilabay bisag asa, ato isang mapahimoslan nga mahimong organic fertilizer binaagi ni ining vermicomposting. So tan-aw na to karon mo ni sa atong vermibed, no? Ang kaluagon niya 1 meter, ang iyang katason 5 meters, ang iyang kalawmon 1 foot. Ako kining gisiminto, apan dia sa inyo ha, pwede ra nga magamit ta og trapal o bisag unsa nga makapurma ta adtong 1 by 3 or 1 by 5 nga 1 foot ang kalawmon. Dahil siguraduhon na to nga na-appear mi mga bahog sama ni ini, tanan nga mga waste na to sa atong garden atong mabutang diri, kay kung walay makaon ang ato ang mga aliwati, manglayas ni sila. Dayon another is ang atong vermi nga ginatawag na to nga night African crawler, ganahan gini sila magkaon kung ngit-ngit. So ani nga case, gihimo nako nga mulch o ang tabon bali kani mga medyo uga-uga pa nga mga dahon. Tanaw na to sa ilalom kung kumusta ang ilahang activity dito sa sulod, kay samtang kita nga tulog nagtrabaho ning mga aliwati kanato. So 24 hours a day nagsigi sila panglata sa ato ang mga basura. Busa I encourage everybody nga kung pwede dili na to walaon ang mga aliwati, kay samtang kita nagpahulay, ang mga aliwati nagtabang sa tua for 24 hours, no? Sila ato ang mga best friend para sa pag-maintain o pag-sustain sa ato ang ecosystem. So tanaw na to karon sila sa ilalom kung kumusta na sila ang ilahang pagtrabaho uban kanato. So tanaw na to sila. So mo na ilang activity sa ilalom, no? Lata na ang nasa. Okay. So nera ang example sa ato ang vermiworm, no? Mo na siya ang night African crawler. Dayon napapuy uban nga mga ingon saman ini nga nagtabang og palata sa ato ang mga malata diri. Dayon nasa tay mga beneficial microorganism nga nagtabang og lata gyapon samtang kita nagpahulay sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. So mao na ni siya ang ginatawag nga vermicast. Nga ato lang kini siyang i-air dry, ato ning salaon atong i-air dry, dayon pwede na rin nato siya nga gamiton. May tungod sa vermicomposting, ato lang ni siyang tun-an sa sunod na nga panahon ang mga detalye niini. Naghatag lang ko gamay nga overview. So again, usa sa mga pamaagi nga matabangan ta unsaan nga mapuslan ang atong mga biodegradables o mga lata pinaagi sa ato ang tabang sa ato ang mga aliwati. Atong hinamdomon pod nga ang location sa ato ang vermibed adjacent or doon lang kini siya sa ato ang babuyan. Kay sa giingon na nako kanina nga ang tae sa ato ang mga baboy kung uga na kini dili na kini init, pwede na nato siyang i-transfer diri sa ato ang vermibed para makaon na pod sa ato ang mga aliwati.
Kung wala gitay enough nga space sa atong mga tugkaran para mabuhian nato sa atong mga baboy, sa atong mga manok, sa atong mga aliwati, sa atong mga isdaan, usa sa mga pamaagi ang kining paghimo nato og waste composter. Ang waste composter makatabang ni siya sa problema nato sa mga kitchen waste nato sa atong mga panimalay. Ikaduha, makatabang ni siya sa problema nato sa atong pagpatambok o pagpa-healthy sa ato ang mga tanom, sa atong mga tugkaran. O ikatulo, which is very important, is makatabang ni siya sa sustainability sa ato ang ecosystem. So tan-an nato karon unsa ang mga pamaagi kung unsaon kini siya paghimo. Ang mga materialis kung maghimo ta og waste composter, una, any recyclable nga naa sa faucet. Kani siya gikan ni sa amo ang MRF, buslot ti siya akong gitapakan diri sa ilalom. So diya sa inyo ha, pwede mga baril, balde, nga ato lang dayon siyang installan og faucet. Dahil ikaduha, natay tadtaran para atong mas matsapa ang ato ang mga kitchen waste. Of course, atong bulo or knife. Dayon ato ang mga kitchen waste, nagklase-klase nga mga kitchen waste, no? Natay panit sa saging, nga rich in potassium, natay mga legumes, natay mga kamatis, ug uban pa nga mga kitchen waste. So, mura na no ang ato ang mga materialis nga gikinahanglan. Naara gid tanan sa ato ang palibot. Dahil pinaka-importante nga materialis nga dili nato malimtan is kining ato ang mga concoctions or kato atong mga effective microorganism activated nga solusyon. Kaning IMAS mao ni siya ang mga mikrobyo nga mga buutan nga mo'y responsable nga magpa decompose ato ang mga kitchen waste. Ato lang ni siyang tun-an unya ang mahitungod sa pag-apply o pag-process niini. So ato na karong i-chop ang ato ang mga nagkalahi-lahi nga mga kitchen waste para dali siya malata. Ato siyang i-chop into smaller gagmay, no? So this is rich in nitrogen, no? Ang ato ang mga leafy nga vegetables. Dayon apo dayon tay rich in potassium atong mga panit sa saging. Napo tay available nga material kani atong kamatis. So again, instead nga ato siyang ilabay, ato siyang pahimuslan, ato siyang himuon nga organic fertilizer. Siyempre, kung unsa ang naani nga mga kitchen waste, unsay mga nutrients nga naani nga kitchen waste, mao po ni ang makaon sa ato ang mga tanom. Ug siyempre, kung unsang nasa atong mga tanom, mao pod ang makaon sa tao. Utro nako, human nato ma-separate ang mga kitchen waste, ato na dayong
gisulod or gigather ang mga kitchen waste diri sa ato ang waste composter. After ana, ato na dayon siyang mga bana-bana nato 1 ka kilogram na ni siya nga mga kitchen waste. Ato na dayon siyang kaveran sa ato ang available nga materialis sama niining vermicast o animal manure nga gi-sprayhan nato sa mga effective microorganism. So ato dayon sa kaveran. Ana lang, basta lang makabira nato siya. Then after that, ato din siyang isprayhan sa ato ang effective microorganism activated solution. Ang atong gina-spray again, ani siya mga beneficial microorganism nga mao'y responsible nga paspas ang pag-decompose o pag-produce og juice nining ato ang composter. Dayon, sa sulod sa 15 ka adlaw, ato ni siyang kavera nato nga dili sudlan sa mga ilaga or uban pa nga sa mga iring, no, ang ato ang waste composter. After ana, ato din ni siyang taguan sa cool dark place, kanang medyo ngit-ngit din, igo-igo lang temperatura nga ang kabugnaw, no, sa ato ang lugar, dili pud kay igang, dili pud kayo init, to allow the beneficial microorganism nga maghimo sa iyang microbial activity diri. Dayon, after 15 days mag-produce na ni siya og juice. Ato lang dayon siyang saluron, no? Ato lang siyang saluron ana. Pagka humandayon ang juice nga makuha nato, ato dayon siyang i-mix sa ato ang sa 1 ka litro nga tubig. I-mix dayon nato ang 100 ml aning ato ang juice, compost juice nga nakuha diri. I-mix nato again sa ato ang 1 ka litro nga tubig. Mixingan nato siya og 100 ml nga compost juice. Okay, ana. So take note, ang ato ang tubig nga gamiton dapat wala siya chlorine. Kung gikan sa gripo, advisable ang gikan sa tubig ulan. Pero kung wala tay tubig ulan, pwede ang tubig gripo basta kay mga 72 hours na nga na-save na to ang tubig sa 1 ka container. Kay kung naay chlorine ang tubig, mamatay ang mga beneficial microorganism nga gikan niini ato ang composter. Sunod ay ni ani, ang pag-apply day nato, ato lang ni siyang kining tubig nga na-mixa nato sa ato ang compost juice, ato na day ni siyang i-drench, no, ato siyang ihinubig. Siyang ihinubig sa kilid sa ato ang mga tanom, dili sa direct sa punuan. Ana lang. Makita nato ang atong waste nga na problemahan ta kung sa ilabay, na problemahan po atong mga garbage collector kung unsaon pagkolekta. At least natabangan nato ang ato ang community, tong society, pinaagi sa pag-process sa ato ang mga kitchen waste into an organic fertilizer using waste composter. So I would like to end up by saying na wala gyoy masayang nga mga butang kung
atong i-connect ang atong lifestyle, atong i-connect ang atong mga huna-huna, atong kasing-kasing, atong mga kamot sa atong mahal nga kinaiyahan. So, again, akong utrohon, atong waste, mamanage na to kung kita mag-establish og zero waste garden at home. Mao na ginatawag nato nga urban gardening. Dayon, hopefully, dili lang sa panahon nga naay COVID maghimo ta sa garden, but himo na tong inspiration nga from now on until the next generation ato ni siyang mapanunod nga kultura sa pagtitig sa ato ang kinaiyahan, pinaagi sa atong mabuhat sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga makatabang sa problema sa atong kinatibuk-an nga kalibutan.